Welcome to Asian Anifacts, the channel about Chinese, Korean, Taiwanese actors and actresses. Si Jet Li ay isang insik na aktor na nagsimula ng kayang karera bilang atleta na nag-aral ng sining sa paglaban gamit ang buong katawan. Siya ay sumasali at nanalo sa mga paligsahan sa kanilang bansa. Ngunit dahil sa isang pinsala sa kanyang katawan siya ay napilitang magretiro ng maaga. At pinasok ang pag-aartista gamit ang kanyang pinag-aralan paraan ng pakikipaglaban. Siya ay sumikat ng sobra di lamang sa kanyang bansa, kundi pati sa buong mundo. Ngayon ay aking ipakikita sa inyo ang 10 pelikulang pinagbidahan Jet Li na kumita ng malaki sa buong mundo. Mula sa ika-10. Romeo Must Die. Ito ay ipinalabas sa sinehan noong ika-22 ng Marso taong 2000. Ito ay kumita ng mahigit sa 55 milyong dolyar sa Hilagang Amerika na may kabuuang kita na mahigit sa 71 milyong dolyar sa buong mundo. Ang pelikula ay tungkol sa dating pulis na ginampanan ni Jet Li na nagpakulong para sa krimen na ginawa ng kanyang ama. Ika-9. Flying Swords of Dragon Gate. Ito ay ipinalabas sa sinehan noong ika-15 ng Disyembre taong 2011. Ito ay kumita ng humigit kumulang na 550 milyong yuan sa China at may kabuuang kita na humigit kumulang na 100 milyong dolyar sa buong mundo. Ang pelikula ay tungkol sa isang dating opisyal ng imperyo na ginampanan ni Jet Li na piniling maglakbay para puksain ang mga opisyal na taksil. Ika-8. The Shaolin Temple. Ito ay ipinalabas sa sinehan noong ika-21 ng Enero taong 1982. Ito ang pagsisimula ng karera ni Jet Li na kumita ng humigit kumulang na 160 milyong yuan sa China, humigit kumulang na 4 na bilyong yen sa Japan, mahigit sa 5 bilyong won sa South Korea, mahigit na 16 na milyong dolyar ng Hong Kong at may kabuuang kita mula sa ibang bansa na mahigit 20 milyong dolyar ng Hong Kong. Sa kabuuan ang pelikulang ito ay kumita ng humigit 111 milyong dolyar sa buong mundo. Ang pelikula ay tungkol sa huling dinastya ng Sui, ng si Wang Renz, pamangkin ng rebeldeng General Wang Sichong ay pinatay ang ama ni Xiaohu na ginampanan ni Jet Li, na tumalikod sa Shaolin para tulungan si Li Shimin sa paggapi kay Wang Sichong. Ika-7. The Forbidden Kingdom. Ito ay ipinalabas sa sinehan noong ika-18 ng Abril taong 2008. Ito ay kumita ng humigit kumulang 185 milyong yuan mula sa Hong Kong, Macau at Taiwan, humigit kumulang 38 milyong dolyar mula sa Hilagang Amerika. Sa kabuuan ang pelikulang ito ay kumita ng humitig kumulang 128 milyong dolyar sa buong mundo. Ang pelikula ay tungkol sa batang Amerikano na bumalik sa sinaunang China upang iligtas ang Haring Unggoy na ginampanan ni Jet Li na ginawang estatwa ng emperor na mailabis na inggit sa kanya. Ika-6. Hero. Ito ay ipinalabas sa sinehan noong ika-24 ng Oktubre taong 2002. Ito ay kumita ng humigit kumulang 250 milyong yuan sa China, humigit kumulang 34 na milyong dolyar sa Japan, mahigit 53 milyong dolyar sa Hilagang Amerika. Sa kabuuan ang pelikulang ito ay kumita ng humigit sa 177 milyong dolyar sa buong mundo. Ang pelikula ay tungkol sa istorya ng mga bayani na nagsama-sama upang magapi ang makapangyarihang hari ng Qin na naglunsad ng gyera laban sa 6 na kaharian na nais niyang sakupin. Si Jet Li ay gumanap bilang si Uming na isa sa mga bayani na nag-aral ng husto upang mapatay ang hari ng Qin. Ika-5. The Expendables 3. Ito ay ipinalabas sa sinehan noong ika-15 ng Agosto taong 2014. Ito ay kumita ng mahigit 39 na milyong dolyar sa Hilagang Amerika, mahigit 33 milyong dolyar sa China. Sa kabuuan ang pelikulang ito ay kumita ng mahigit sa 214 na milyong dolyar. Ang pelikulang ito ay tungkol sa dating miyembro ng grupo na kinabibilangan ni Jet Li na ngayon ay isa ng mayamang nagbebenta ng mga armas. Ika-4. The Expendables. Ito ay ipinalabas sa sinehan noong ika-13 ng Agosto, taong 2010. Ito ay kumita ng humigit 103 milyong dolyar sa Hilagang Amerika, humigit 31 milyong dolyar sa China,
kulang-kulang 16 na milyong dolyar sa United Kingdom, mahigit 13 milyong dolyar sa Pransya, kulang-kulang 11 milyong dolyar sa Japan. Sa kabuuan ang pelikula ay kumita ng humigit kumulang sa 274 na milyong dolyar sa buong mundo. Ang pelikula ay tungkol sa lider ng isang grupo ng mga mahuhusay na mersenaryo na kinabibilang ng karakter ni Jet Li na tumanggap ng misyon mula sa gobyerno upang puksain ang isang diktador. Ika-3. Lethal Weapon 4. Ito ay ipinalabas sa sinehan noong ika-10 ng Hulyo taong 1978. Ito ay kumita ng humigit kumulang sa 130 milyong dolyar sa Hilagang Amerika na may kabuuang kita na mahigit sa 285 milyong dolyar. Ang pelikula ay tungkol sa mahiwagang lalaki na ginampanan ni Jet Li na maihusay at bilis sa pakikipaglaban gamit ang kamay at paa. Ika-2. The Expendables 2. Ito ay ipinalabas sa sinehan noong ika-17 ng Agosto taong 2012. Ito ay kumita ng humigit kumulang 85 milyong dolyar sa Hilagang Amerika, humigit kumulang 54 na milyong dolyar sa China. Sa kabuuan ito ay kumita ng humigit kumulang 315 milyong dolyar sa buong mundo. Ang pelikula ay kwento ng pagsagip ng grupo ng mga mahuhusay na mersenaryo na kinabibilangan ng karakter ni Jet Li sa isang siyentipiko mula sa Hong Kong. At ang numero 1 ay The Mummy 3, Tomb of the Dragon Emperor. ito ay ipinalabas sa sinehan noong ika-1 ng Agosto taong 2008. Ito ay kumita ng mahigit 59 na milyong dolyar sa Amerika, humigit kumulang 13 milyong dolyar sa Timog Korea, mahigit 12 milyong dolyar sa Rusya, at mahigit 6 na milyong dolyar sa Espanya. Sa kabuuan ang pelikula ay kumita ng kulang-kulang sa 406 na milyong dolyar sa buong mundo. Ang pelikula ay tungkol sa malupit emperor ng sinaunang China na ginampanan ni Jet Li na nabuhay muli upang sakupin ang mundo. Thank you for watching. Please subscribe if you want to see more videos like this.